Tapos ng mga tag-init kalahi at hudyat na napaparating ang panahon ng tag-ulan. Ako ang apod man ng Templong Antuhan ng Luntiang Agama. For 100 days, tayo ay nag-vlog araw-araw at ilang araw na lang ay matatapos na rin ang ating pagpapanata, no? Hindi ko layon na magparami ng mga followers o ng viewers dito sa TikTok o di kaya sa YouTube, no? Pero ganun pa man, dahil sa araw-araw tayo nag-video, nagkakaroon tayo ng mga viewers at nagkakaroon din tayo ng mga followers. Ang panahon ngayon ay malapit na matapos ang tag-init. Although pagpasok talaga ng Mayo, ina-expect natin yung Agua de Mayo, no? Ito yung unang ulan ng Mayo na usually hinihintay natin pag May 1, no? But then, ngayong panahon nito, mga May 2, May 3, May 4, May 5, at May 6, doon dumarating yung ulan ng Mayo. So, sa tingin nyo ba is effective pa rin ba ang ulan na yon? Dahil kasi yung ulan ng Mayo, sinasabing miraculous na malahimala. So yung himala na maaring magawa nito is maaring pang-cleansing, pang-healing sa mga sakit sa balat at sa pwedeng gawing holy water. But then, umaasa ba tayo ng holy water tuwing Mayo lang ba? Actually, pwede tayong gumawa ng holy water. Actually, ang simbahang Katoliko ay meron silang sacred ritual sa pagsasagawa ng holy water. At ang basic holy water ay binubuo lang ng tubig, either tap water at asin. So, nagiging holy siya dahil kasi dinadasalan siya ng mga special na dasal at binabasbasa ng pare. Pero ikaw ay pwede ka rin gumawa pwede ka rin gumawa ng holy water mo. No? So, bakit nga ba tayo nag-holy water? No? Nag-holy water o gumagamit ng holy water? Tanong natin sa simbahan, bakit nga ba sila nag-holy water? Napapansin natin, pagpapasok kayo sa simbahan, nilulublob nyo yung kamay nyo doon sa, hindi ko alam, nakalimutan ko kung anong tawag doon eh, at mag-aantanda kayo ng krus. Ito ay uri ng paglilinis sa ating mga kasalanan o paghahanda na kayo humarap sa altar. So napakahalaga pag kayo pupunta ng isang templo o pupunta sa simbahan, malinis kayo. Kaya nga, di ba, you observe proper attire in going to the church, especially sa mga simbahang Katoliko. O ganyan din, kung ikaw ay Muslim, pag ikaw ay magmamasjid, meron naman din silang pamamaraan din na tinatawag na paghuhudo o paghuhugas. No? So may 7 points naman ang mga Muslim sa buong katawan na maghuhugas sila na kasi magdarasal sila, so harap sila sa Panginoon, kailangan malinis sila. So, bukod sa paglilinis ng ating physical na katawan o pagbabaklas ng kung anumang karumihan o kung anumang kasalanan na iyong ginagawa, no, ang holy water din ay magagamit din sa ganong paraan, no, pagtanggal ng malas, pagtanggal ng kung anumang negative energy sa iyong katawan. So, ang tubig ay napakahalaga na instrumento ng paglilinis. Pag sinabi mong paglilinis, ibig sabihin, tinatanggal mo ang dumi. Pero kailangan natin munang ma-recognize o malaman anong uri ng dumi. Maaring putik, maaring mantsa, maaring mantika or sebo and everything, di ba? Pero ang karumihan, ito ay physical na karumihan lang. Paano kung ang karumihan ay nasa isipan at sa damdamin? Paano mo ito tatanggalin? Kaya ang holy water ang isang palatandaan o ginagamit para maapektuhan ang iyong kaisipan at iyong damdamin. Although simpleng tubig lang naman siya, di ba? Simpleng tubig. Pero ang holy water ay di lang nalilimitahan sa simpleng tubig o tap water. Nung ako'y nag-aaral ng Correllian Shamanism, ng Cherokee Shamanism, no, meron kaming assignment na magkolekta kami ng siyam, 9 waters, 9 different waters. So maaaring kumuha kami ng tubig ulan, tubig sa gripo, tubig sa dagat, tubig sa ilog, etc. 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 No? Dahil yung tubig na yun is gagamitin natin sa paggawa ng holy water. So even Native Americans, no, naniniwala sila sa kapangyarihan ng holy water, ng paglilinis. Although, in terms of cleansing, di ba sabi nga natin, titingnan natin kung ano ang dumi na dapat nating tanggalin. So, merong mga special ding tubig
na ginagawa o holy water na ginagawa para maapektuhan ang paglilinis na yun o maging epektibo ang paglilinis na yun. So ngayon, gayon din ang ginagawa ng hilat, no? Ang unang gawain ng hilat ng pamamaraan ng gamutan ng hilat ay una yung pagtatawas o pagdadiagnose para malaman natin anong uri ng karamdaman. Pag nakita na natin yung uri ng karamdaman na yun, is lilinisin natin. So pag nilinis natin, nalaman na natin yung uri ng karamdaman, titingnan natin anong uri o pamamaraan ng paglilinis. So sa pamamaraan ng paglilinis, maraming uri, no? Una nga yung paggamit ng tubig, pagbabad ng ano, o kaya pagwiwisik, o kaya paliligo, o kaya pagsusuot. So titingnan natin, at yun yung inaaral natin sa Hilot Academy. Then pag nalinis na natin, ibig sabihin wala nang yung dumi, yung katawan ngayon ay dapat isaayos, no? Hindi mo maaring sabihin na ang holy water ay gamot sa lahat ng karamdamang espiritual. Tinatanggal lang niya ang karumihan. So maaring ang karumihan ay karumihan yung tinatawag na sanib, di ba? So pinapaalas natin yung sanib sa tao kasi unclean spirit siya na pinapaniwalaan. So kung unclean spirit siya, mabisa ang holy water para tanggalin ang unclean spirit na yan. Or minsan, ginagamit din natin ang holy water para mag-attract ng swerte. Bakit? Paano makaka-attract ng swerte? Kasi nga malinis siya. So kung malinis siya, ang mga espiritu, so malinis, ibig sabihin bakante. Pag bakante siya, walang nakalagay. So kung walang nakalagay, dahil sobrang linis, maaaring maka-attract to ng mabubuting espiritu na manatili sa lugar na iyong nilinis, no? Na winisikan ng holy water. O kaya kung ikaw naman, ginamit ba sa'yo, nag-antanda ka ng krus, o kaya pinaligo mo, o pinahid mo sa bahagi ng katawan mo, maari ito'y magiging bakante at maaring pumasok ang mga good energies, good thoughts na magdadala sa iyo ng swerte. Siguro mga kalahi, ito yung mga pagkakataon na dapat matutunan natin pahalagahan ang tubig. Kasi ang tubig ay banal. Hindi lang siya simpleng tubig na maaari nating inumin, maaari nating panligo. Ito ay parang sumisimbolo din sa buhay natin, no? Water is life. Kumbaga, may daloy. Ngayon, ito, lalagpas tayo sa spiritual side, no? Kasi dito sa San Jose del Monte, Bulacan, ang problema ay patubig. Dahil gawa nga ng prime water. So napakahalaga ng tubig at maririnig ko yan sa bawat tao, sa bawat bahay na kailangan nila ng tubig hindi lamang sa pangligo, panlinis, kundi pati sa pagluluto. Kasi iniinom din natin ang tubig, no? It sustain us. Kumbaga, sa araw-araw natin gawa, nagpo-produce tayo ng fire, nagiging mainit tayo, no? Yung kilos natin, it creates action, it creates friction, which is an element of fire. So yung tubig, nagpapahupa sa init na yon para hindi tayo makonsume, para tuloy-tuloy pa rin tayo na mabuhay. Ang mga halaman natin ay kailangan ng tubig para lumago, di ba? So, sa pamagitan ng tubig is natatransform nila ang nutrients into food at yung food na yun nagiging energy at it allows them to grow. Gayun din, pag sobrang pagbabad ng tubig, no, maaari itong magkaroon ng yung pagkukulubot ng mga balat at pag natuyo yun, no, is maaari itong maging kalyo. So tumitigas. Yung dead skin cells natin is, ayan, parang nag-continue na naman tayo sa hilot na, yung dead skin cells natin is nagiging kalyo. Pero para lumambot naman din ang kalyo, kailangan natin babaran, tapos kayurin para mawala at mag-promote ng new skin cell growth. Yun. Sa bahay natin, kailangan natin ng tubig sa maraming pamamaraan. Ako, kailangan natin uminom ng tubig dahil kasi maaring ang tubig nito is magdulot din sa atin ng mabuting kalusugan, no? Tinutulungan niya na dumaloy ang ating dugo, i-flush out din yung ating mga dumi sa katawan para maging healthy tayo. So mga kailahi, ilang araw na lang, birthday ko na. So, May 10, birthday ko na. At sa araw na yun, dun tayo magtatapos ng ating pagpapanata sa pag-daily video. Pero, sana, yung mga nasabi ko sa inyo na dapat natin pahalagahan, no?
ay kailangan natin maisagawa, no? Dahil kasi hindi lang naman tayo nagba-vlog, hindi lang naman tayo nanggagamot, hindi lang 'to katawan ng tao, ang lahat ay mahalaga, pati ang ating kapaligiran ay mahalaga. Kasi hindi tayo mabubuhay kung walang mundo, 'di ba? Parang hindi tayo mabubuhay kung wala tayong sariling bahay. Pero mapalad na tayo kung nasa loob ka ng bahay ngayon, nakaupo din at pinapanood ako dahil kasi meron kang silong, meron kang lilim na masisilungan na kung saan ikaw ay komportable. Pero kasi meron din ibang mga tao na tulog o naninirahan sa kalsada na wala silang tirahan dahil kasi nga sa kahirapan, walang murang pabahay, no? I think sa Maynila meron. Minsan wala ring kabuhayan. So ang daming problema na makikita, problemang tao, no? Pero bukod doon sa problema ng tao, mahalaga din ang pagkain at tubig. So kung makakagawa tayo ng paraan na munting bagay sa ating tahanan na makapagtanim tayo ng halaman, magkaroon tayo ng patubig na maayos, no? Kasi ngayon monopolize na ang tubig, eh. Gobyerno na nagpapatubig sa atin, eh. Kahit sabihin mong kumuha ka ng tubig sa ilog, sisingilin pa rin tayo, no? Sisingilin pa rin tayo na dapat sila ay may pera. So, itong Mayo din, no? Bukod sa simula ng tag-ulan, sa May 12, is magkakaroon na ng eleksyon. I won't talk today kung ano ba, sino ang boboto ko dito sa San Jose del Monte or sa national. I won't talk any person, I won't endorse any person. Pero nakikita ko ang pangangailangan natin ng tunay na pagbabago. Hindi dahil sa sistema ng politika ngayon, bahala sila doon. Pero yung pangangailangan natin ay dapat makita natin na matugunan nila. It's not na sila mismo magbibigay sa atin, pero bibigyan nila tayo ng ways and means. Parang katulad ng problema sa patubig. Although ngayon naging maayos na ang bahay na ito kasi ipinaglaban ko ang aking karapatan. Medyo madugo, ma-emosyon. Hindi naman dugo, hindi naman nakapagbuntalan o nakipagpatayan, no? Pero yung effort natin na pag-iyak, yung pagtaas ng dugo, kaya naging madugo tayo, naging high blood, no? Kasi nga parang I feel na ninakawan ako. Buwan-buwan, nagbabayad ako ng bills, ang mahal. 2 lang kami dito, pero ang konsumo namin ng tubig, umaabot sa 2,000 to 3,000 ang gastos natin. Pero ang tulo sa gripo is wala. Kung kayo ay follower ko sa Facebook ko, from 2019 hanggang 2024, problemado tayo. Tinanong ko ang aking mayor, bakit ganon? Tinanong ko ang aking barangay captain. Tinanong namin ang governor, wala silang nagawa para magpatubig. Pero buti na lang, merong parang complaint hotline, yung 8888, 888 yata, 4 na 8. Nagreklamo ako, riniklamo ko talaga. Tapos tumawag sila sa Prime Water dito at yung Prime Water kinausap ako. Ilang beses nila akong kinausap, humihingi ng paumanhin and everything, ilang beses hanggang sa siguro nagsawa sila, gusto na nila akong patahimikin kasi kung ano-ano ang pinagsasabi ko. So yung mga engineer nila pumunta dito, sinilip at sinuri. At ngayon inayos, ang parang naghukay sila at dinikitan yung bahay namin ng tubo para 24 hours sulit yung bayad namin, no? At yun nga, meron ng patubig. Yun lang ang tanong ko, naayos nila yung bahay ko, naayos nila ito, pero bakit hindi nila maayos yung ibang lugar? Hindi naman ako mayaman. Maari siguro dahil kasi meron akong madaldal ako, mahilig ako mag-social media, maingay ako. Pero ngayong panahon na to, yung Prime Water ay nahaharap sa panganib ng investigasyon. Kasi kailangan na silang investigahan. Hindi ko alam kung ano ang problema nila, bakit hindi nila naiisip ang mga simpleng pamamaraan na laging kesyo pagka tag-init, walang tubig kasi natutuyo ang dam, at pag tag-ulan naman, bumabaha, madumi ang tubig sa dam. So, wala tayong kalulugaran, no? So, dapat siguro, wala naman akong kaalaman diyan. Wala din akong pera. Actually, inoffer ko din yan.
Maglilikom ako ng pera para tulungan sila magpagawa ng filtration system, ng tubo and everything. Pero kasi kung iisipin mo, ang daming subscriber ba yun? Maraming marami silang concessionaire na nagbabayad sila. So dito pa lang sa Francisco Homes, gaano ba karaming bahay ito? Hindi ko alam eh. Libo-libo na yata, 10,000, papalagay na natin. So ibig sabihin, bawat bahay, 10,000 times 1,000 times 2,000. Di ba ang laking pera yon? So maaari na nilang mapagawa ang mga tubo dito. So we understand may mga pangangailangan sila, pero gawin din naman nila ang tungkulin nila. Dahil kasi nagnegosyo sila as a business, you provide your services and product to the consumers. Yun lang po, no? Yun yung parang iniisip ko na dapat nilang gawin. At yun ang nararapat. But then, ikaw, bilang viewer, manonood, bilang mamamayan ng Pilipinas, o kung saan man kayo sa mundo ngayon, we have a duty and responsibility on caring our planet. Iisa lang ang planeta natin. Umasa ba kayo? Aasa ba kayo na kayo makakapunta sa buwan kung sakali man maging habitable to? Aasa rin ba kayo na makatira sa Mars kung magiging habitable to? I think mga mayayaman lang ang magkakaroon ng kakayahan na makapunta sa ibang mundo. Dahil sila lang yung may kakayahan na sumakay ng spaceship or satellite. Ang mga ordinaryong Pilipino, bihira lang na makapunta ng ibang bansa o makasakay ng eroplano. Yun ay kung may pera sila. Bukod sa pera, yung passport kasi maaayos natin yun eh. Talagang paglalaanan natin yun ng panahon ng pera para magkaroon ng passport. Especially kung kayo ay magtatrabaho sa ibang bansa, di ba? So mga nakakasakay ng eroplano is yung mga OFW. Pero ang mga ordinaryong mamamayan, hindi ko alam kung ikaw ay nakasakay ka ng eroplano. Kailangan mo ng maraming pera. I think siguro papuntang pinakamalapit Hong Kong, 7,000, balikan. Mura na yon, no? Pero kailangan mo ng passport. Balikan, pero yung tirahan mo doon, wala pa. Kung halimbawa, masira ng planeta natin, kailangan mo pa rin ng maraming pera dahil kasi gagastos ka ng pamasahe mo. I don't know, no? Magiging libre kaya yon? Pehado, gobyerno ang gumagawa ng ganong paraan. No? Kung sino mang gobyerno, hindi ko alam kung ang Pilipinas ay may kakayahan ng ganon. Pehado, mahal din. So tayo, bakit pa tayo maghahanap ng ibang planeta na matitirahan? Kung meron tayong sariling planeta na tinitirahan ngayon na dapat nating ingatan. I think ito yung mensahe ng buwan ng Mayo para sa atin. Mahalin natin ang ating tahanan, mahalin natin ang ating barangay, mahalin natin ang ating munisipalidad, ang ating lungsod, mahalin natin ang ating probinsya, mahalin natin ang bansa, at mahalin natin ang mundo. Iisa lang to. Iisa lang ang ating planeta. Kaya magmahalan tayo. Ang pagmamahal ay hindi pagiging makasarili. Matuto tayong magbigay. Matuto tayong umunawa sa pangangailangan ng bawat isa sa atin. Hindi lang pangangailangan ng tao, kundi pangangailangan ng ating kalikasan. Dahil bahagi pa rin tayo ng kalikasan. Muli itong Apaadman ng Templong Amituhan ng Luntiang Agama, nagsasabi sa inyo ng mayari na pag-asating. Paalam!